Magandang araw. Sa araling ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa konsepto ng supply. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto na handa at kayang ipagbili sa iba't ibang level ng presyo sa isang takdang panahon. Ibig sabihin, kung ang demand ay tumutukoy sa gawi at kilos ng mga mamimili, ang supply naman ay tumutukoy sa gawi at kilos ng mga producer o ng mga nagtitinda ng produkto at serbisyo. So yung kanilang kakayahan at pagnanais na kumita ang siyang nagiging batayan ng pagtatakda ng supply sa pamilihan. At kagaya ng demand, ang supply ay naapektuhan din ng presyo at ito ang pangunahing salik na nakakaimpluwensya sa dami ng ipagbibiling produkto at serbisyo. At maiipakita natin ang ugnayan ng presyo at ng supply sa iba't ibang mga pamamaraan. Ito ay ang paggamit natin ng supply function, supply schedule, at ang supply curve. Ang ating unang paraan ng pagpakita ng ugnayan sa pagitan ng presyo at ng quantity supplied ay ang tinatawag nating supply function. So, kagaya ng demand function, ito ay ginagamitan natin ng isang mathematical equation upang ipakita ang ugnayan ng dalawang konsepto. Ito ay ginagamitan ng dalawang variables, ang QS o ang quantity supplied at ang P o ang presyo. So, dito, ang quantity supplied ay naaapektuhan ng anumang pagbabago ng presyo. Ipagbigay halimbawa natin ang ating equation na QS is equal to negative 400 plus 50p. So, sa equation na ito, ang negative 400 ay nagpapakita ng imposibleng dami ng produktong ipagbibili sa isang takdang presyo. At ang plus 50p naman ang nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo at ng quantity supplied. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo, tumataas din ang supply, at habang bumababa naman ang presyo, ay bumababa din ang supply. Bakit ito nangyayari? Sapagkat ang kagustuhan nga ng mga nagtitinda ay lumaki ang kanilang kita. So, kung mayroong mataas na presyo ang isang bilihin, yun yung pagkakataon upang maglabas sila ng maraming supply dahil yun ang kanilang pagkakataon upang magkaroon ng malaking kita sa pagtitinda ng kanilang produkto o ng kanilang serbisyo. So, tayo ay magbalik sa ating equation na QS is equal to negative 400 plus 50p. So, dito sa halagang 8 pesos ay wala o zero ang quantity supplied o walang kayang i-produce ang mga nagtitinda dahil ito yung presyo na wala silang kikitain o sila ay malulugi sa pagbebenta ng kanilang produkto o serbisyo. Paano natin ito nakuha? So, mula sa formula natin ng QS is equal to negative 400 plus 50p, isasubstitute natin ang 8 sa P at atin itong imumultiply kay 50. So, negative 400 plus 50 times 8, that's equal to 400, is equal to 0. So, sa halagang 8 pesos, 0 yung ating quantity supplied. Paano naman kung ang naging tanong natin ay sa anong presyo magiging 0 ang quantity supplied o walang kayang ipagbili ang mga nagtitinda? So, dito ay gagamitan natin siya ng equation na 0 is equal to negative 400 plus 50p. So, sinubstitute natin yung 0 kay quantity supplied. Kaya ang gagawin natin ay itatranspose natin yung negative 400 papunta sa kabila. So, 400 is equal to 50p. Or baliktarin na natin, 50p is equal to 400. So, divide both sides by 50 and p is equal to 8. So, makukuha natin ang 0 na quantity supplied sa halagang 8 pesos. Magbigay pa tayo ng isang halimbawa. QS is equal to negative 400 plus 50p. So, dito, ang ibibigay nating takdang presyo ay 10 pesos. So, mula sa ating equation na QS is equal to negative 400 plus 50p, ating isasubstitute ang ating itinakdang presyo na 10 pesos kay P. So, ang magiging equation natin ay negative 400 plus 50 times 10 which is equal to 500.
So, negative 400 plus 500 is equal to 100. So, sa presyong 10 pesos, merong 100 piraso ang kayang i-produce ng mga nagtitinda. So mula sa mga halimbawang ito, maaari nating maipakita ang ikalawang paraan upang ipakita ang relasyon sa pagitan ng presyo at quantity supplied. At ito nga ay ang tinatawag nating demand or supply schedule. So kagaya ng sa demand schedule, ito ay pinapakita natin sa pamamagitan ng isang table na kung saan makikita natin na habang tumataas ang presyo, ay tumataas din ang ating quantity supplied. So, sa halagang 8 pesos, walang kayang bilhin or walang kayang ipagbili ang mga nagtitinda. So, 0 ang ating QS. So, sa halaga namang 10 pesos, may 100 piraso ang handa nilang ipagbili. Sa halagang 12 pesos, 200. Sa halagang 14 pesos ay 300 piraso. At sa halagang 16 pesos ay may 400 piraso ang kailang ipagbili. Kapag naman ang mga datos natin mula sa supply schedule ay inilagay natin sa isang graph, so ito ay makakabuo ng tinatawag nating supply curve. So ito ay isang grapikong paglalarawan ng tuwirang relasyon ng presyo at dami ng handang ipagbiling produkto ng mga producer at tindera sa isang takdang presyo. So tulad sa demand curve, may dalawang axis din ang graph, ang vertical at ang horizontal axis. So ang presyo ay matatagpuan sa ating y-axis at ang quantity supplied naman ay matatagpuan sa ating x-axis. Mapapansin natin na sa supply curve, ito ay makakabuo ng isang pataas na linya na nagpapakita ng tuwirang relasyon sa pagitan ng presyo at ng quantity supplied. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo ay tumataas din ang quantity supplied. Ano nga ba ang isinasaad sa batas ng supply? Ang batas ng supply ay nagsasaad na habang ang presyo ng produkto ay tumataas, marami ang handang ipagbili ng mga producer, ngunit kapag ang presyo naman ay bumababa, kakaunting produkto ang handang nilang ipagbili, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago maliban sa presyo. So, sa nasabing batas, ang presyo lamang ang nakakaapekto sa supply o ang tinatawag nating konsepto ng ceteris paribus. At ito nga ay naglalarawan ng tuwirang relasyon sa pagitan ng presyo at ng quantity supplied. Maliban sa presyo ay marami pa tayong salik na maaaring makaapekto sa supply. Ito ay ang teknolohiya, dami na nagtitinda, subsidy, kagastusan, panahon o klima, presyo ng ibang produkto at ekspektasyon. Sa teknolohiya, ang pagkakaroon natin ng pag-unlad sa ating teknolohiya ay nagre-resulta sa mabilis na produksyon ng mga producer. So dahil meron na tayong mga makabagong kagamitan na nagagamit sa pagpo-produce ng mga produktong ito, mas mabilis nating napapadami ang supply ng mga produkto. Ang dami naman na nagtitinda ay nakakaapekto sapagkat kung dumadami nagtitinda, mangangahulugan ito na mas maraming supply ang naiilabas natin sa pamilihan at mas maraming napagpipilian ang mga mamimili na nagiging dahilan upang makapili sila ng dekalidad na mga produkto. Ang subsidy naman ay tumutukoy sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga maliliit na negosyo. At kapag nagbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga negosyong ito, ay nagagamit nila ito upang makabili ng mga kagamitan na mas makakapagpabilis at makakapagpadami ng mga produktong kanilang nai-produce. Ang kagastusan naman na ay tumutukoy sa mga gastusin ng mga producer sa kanilang negosyo. Ilan sa mga kagastusang ito ay ang pagbili nila ng mga teknolohiya o di naman kaya ay ang pagbabayad ng buwis at maaari ring gamitin sa mga pasahod sa kanilang mga trabahador. So, ang mga gastusing ito ay kanilang ibinabawa sa kanilang kita na nagiging dahilan naman upang maging kakaunti ang kanilang budget upang makapag-produce na nagre-resulta naman sa mas kakaunting produkto o serbisyo na handa nilang i-produce o ipagbili. Ang sumunod naman ay ang panahon o ang klima na kung saan ito ay nakakaapekto sapagkat ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural at dahil tayo agrikultural, malaki ang nagiging apekto sa atin ng klima. So kapag nagkakaroon tayo ng sobrang tag-init o di naman kaya ay mga bagyo, so naapektuhan nito ang ating mga taniman na nagiging dahilan upang maging limitado lamang ang mga produktong na i-produce natin.
Ang sumunod naman ay ang presyo ng ibang produkto. So, kagaya ng natalakay natin sa demand, meron tayong tinatawag na complementary products o yung mga bagay na magka-komplementaryo o ginagamit ng magkasabay, kagaya ng kape at asukal. So, kapag ang presyo ng kape ay tumaas, so ang tendency ay magtataas ng supply ang mga nagtitinda at gayon din tataasan nila ang supply ng kanilang asukal dahil sa ginagamit ito ng sabay. At ang kahulihan naman ay ang ekspektasyon. So, kagaya din ng sa demand, so meron tayong mga ekspektasyon kagaya ng mga kalamidad tulad ng bagyo. So, kapag kami nabalitaan tayong darating na mga kalamidad kagaya ng bagyo, so ang ginagawa ng mga nagtitinda, nagtatago na agad sila ng maraming supply ng mga pangunahing pangangailangan at iniintay nila na magtaas ang presyo nito bago nila ilabas yung mga produktong ito. So, ito yung tinatawag nating hoarding na kung saan itinatago nila ang mga produkto kapag ka mababa pa ang presyo nito at inilalabas lamang nila ito kapag ka mataas na ang presyo nito, kaya mas malaki ang kanilang magiging kita. At ito ang mga salik na nakakaapekto sa supply. At dito nagtatapos ang ating talakayan.